Narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Babae, patay sa sunog sa isang residential area sa Malabon. Senator De La Rosa, nagsorry kay Senator Tulfo matapos ang insidente ng walkout sa Senate hearing. May-ari ng asong pinatay ng kapitbahay sa Camarines Sur, nakatakdang magharap ng kaso. Sa NBC TV correspondence, 113 insidente ng forest fire na itala sa Cordillera sa halos 3 buwan ng 2024. Sa MBC TV Sports, Yumer Marshall sasabak na sa national team training pagtapos ng kanyang pro fight. At sa Showbiz Spotted, Claudine Barreto sinagot ng hirip ng netizen na marami na siyang pinasalamat. Dok, mukha ng actress, never pa raw sumailalim sa cosmetic surgery. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, patay ang isang babae sa sunog sa isang residential area sa Malabon City. Ayon sa may-ari ng bahay kung saan pinaniniwala ang nagsimula ang sunog, posibleng electric fan na naiwang nakabukas ang naging sanhi ng insidente. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Edwin Duque. Patay sa sunog ang batang si Lianza Manalang, 20 years old, isang estudyante, nursing student naman ng Fatima. At pamangkin ito ni Dong Manalang na may-ari ng bahay sa nasunog. Ayon kay Dong Manalang, naiwang electric pan ang pinagbulan ng sunog habang sila ay natutulog sa Bonifacio Street sa Tugatog, Malabon. Galing umano sa trabaho ang biktima at natulog lamang at dakong alas 7 nga ng umaga nang sumiklab ang sunog sa taas ng bahay. Dahil gawa umano sa light materials ang pamangalawang palapag, mabilis na natupok at nadamay pa ang ilang kabahayan. Umabot lamang sa signal alarm ang sunog na napigilan lamang ito ng mataas na firewall ang malakas na sunog. Alas 7:06 nang sumiklab ang sunog na umabot ng signal alarm. Dakong alas 7:16 ng umaga. Alas 7:57 naman ay deklarang fire out ni Fire Senior Inspector Michael Jacinto ang naturang sunog. Ayon sa Bureau of Protection, posible umanong nasa pukit ang biktima kaya hindi na ito nagawang makalabas pa ng bahay. Patuloy pa rin ay sinasagawang investigasyon ng Bureau of Protection kung ano ang sanhi ng sunog at kung magkano naman ang pinsala nito. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, isa pang sunog ang nangyari naman sa isang bodega sa border ito ng Taytay Rizal at Pasig City. Batay sa paunang mga investigasyon, sinasabing nagmula ang sunog sa isang pagsabog sa nasabing establishmento. Narito ang report. Higit 3 oras nang inaapula ng mga bumbero ang sunog sa isang bodega sa border ng Taytay Rizal at pinagbuhatan sa Pasig City. Hanggang mag-aalas 9 ng umaga, maitim pa rin ang usok na lumalabas mula sa ikalimang palapag na gusaling impaka ng spare parts ng mga bisikleta sa bahagi ng Lawrenceville. Umabot sa unang alarma ang sunog na sumiklab bago mag-alas 6 ng umaga pero kontrolado na ng Bureau of Fire Protection. Swerteng may kataasan ng 5-story building at hindi nadamay ang mga katabing establishmento. Pero pahirapan ang tuluyang pag-apula dahil hindi basta residential lang gusali gaya ng napaunang ulat at may mga nasunog ding inimbak na tela. Sa baba, makikita ang pinakatindahan ng negosyo kung saan sinasabing may narinig na pagsabog ang mga residente, bagay na under investigation pa rin sa bahagi ng BFP. Pansamantalang isinara sa motorista ang Sandoval Avenue dahil sa pila ng mga bumbero, pero binuksan din makalipas ang halos 1 oras. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Pasintabi po sa mga nanananghalian. Ilang patay na pusa ang kinain ng kapwa nito mga pusa dahil sa matinding gutom sa isang cat pound sa Cavite. Nagbabalita si Noche Cacas.
Dumepensa si Barangay Chairman Jeffrey Frani ng Barangay San Jose, Dasmariñas City sa Cavite sa viral post sa social media sa isang pusang gutom. Kinain umano ang kapwa pusa na nasa pangangalaga ng isang barangay. Itinanggi ni Chairman Frani ang paratang na nagpabaya sila sa kanilang tungkulin sa mga nahuhuling pusa. Giit kasi ni Ibet Tamayo na nagpabaya sila at hindi umano kaya nilang alagaan ang mga nahuhuling pusa dahil sa hiwalay ito na shelter sa barangay. Ang ginawa niya po kasi is negligence na nga, abandonment pa, hindi po ba? Hindi mo makatarungan sa mga kalagayan ng pusa, hindi po ba? Na kinulong mo, kinuha mo sa kalsada, kinulong mo, tapos pagdating sa shelter na sinasabi mo, gutom ang inabot nila. Oo, gutom. Depensa ni Frani, nag-donate ng 3 sakong cat food si Mayo pero naubos na rin umano ito. Depensa pa ni Frani, sa ngayon mula sa kanyang sariling bulsa ang pinambibili ng pagkain kaya huwag umano sabihing nagkukulang sila. Nangyari lamang umano na nag-away-away ang mga pusa sa loob ng shelter. Pakinggan natin si Chairman Jeffrey Frani. Pero wala pong patunayan po yung aligasyon na binabato sa akin dyan. Katunayan po niyan, may shelter po ako dito ng mga pusa. Kumpleto ang mga pagkain ko po dito. Binibilig pa po ng cat food. May 2 po akong tagapag-alaga. Siguro po talagang hindi lang po naiwasan na may nag-aaway na pusa sa loob ng shelter. Tulungan. Kaya siguro ganun po ang nangyari. Pero hindi po may nagpapabaya dito. Samantala, inamin ni Frani na pinakawalan na niya ang 15 pusa sa shelter at ibinalik na nila kung saan sila nahuli. Bagay naman na nangamba si Mayo dahil posibleng ang pinakawalan na mga pusa ay mayroon na umanong sakit batay sa kanyang assessment na nanghihina umano ito dahil sa gutom. Para sa MBC TV Network News, ako si Nuchi Kakas. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nakatakdang magsampa ng kaso ang may-ari ng asong pinatay ng kapitbahay sa Camarines Sur. Ang pagkamit sa hustisya para sa Golden Retriever na si Kilua. Alamin sa report ni Ruel Saldico. Desidido na magsampa ng kaso si Bina Arasas, ang may-ari ng Golden Retriever Labrador na pinatay sa palo ng isang lalaki sa bayan ng Batulalawigan ng Camarines Sur. Ayon kasi kay Arasas, pabalik-balik na umano sa kanilang bahay ang makipag-ariglo ang lalaking pumatay sa aso na kinilalang si Anthony Solares na umano'y isang barangay tanod. Patuloy naman na umano nidepensahan ni Solares na kinagat siya ng aso kahit nagawa niya itong patayin. Ngunit ay desidido naman ang pamilya ng Arasas na sampa ng kaso Solares upang panagot ito sa ginawa ng kanilang alagang si Kilua na may 3 taon na ito ng alaga. Nangako naman ang tulong ang Philippine Animal Welfare Society at Animal Kingdom Foundation para tuluyang mapanagot ang may gawa sa aso. Inaalala naman ni Bina ang mga masasayang alaala nila ng alagang si Kilua na nirigalo pa sa kanyang ate na 3 taon na ang nakakalipas. Para sa MBC TV Network News, ito si Ruel Saldico. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ibang balita, gagamitin lang ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kung mahaharap ang bansa sa isang existential threat. Paglilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos, magiging mapanganib lang para sa ating bansa kung makakasanayan nating magpasaklolo sa Estados Unidos sa tuwing may dumarating na banta sa ating seguridad. Narito ang report ni Leth Narciso. Iniiwasan ng Pilipinas ang giyera kaya't hindi nito basta-bastang ini-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa panayam ng US TV network na Bloomberg, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin ng Pilipinas ang MDT kung mahaharap ito sa existential threat o banta sa existence ng bansa. Kumpiyansa naman ang Pangulo na solido ang suporta ng Amerika sa lahat ng aspeto at ipinapakita nito ang pagiging seryoso sa mga kasunduan. Pero giit ni Pangulong Marcos, mapanganib kung agad tatakbo ang Pilipinas kay Big Brother tuwing may problema. Nanindigan ang presidente na hindi ang Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon at ang mga ginagawang pagpapaigting ng depensa sa teritoryo ay hindi para galitin ang China. Sa halip, sinisikap anyang panatilihing kontrolado ang sitwasyon
kaakibat ng pagpapatuloy ng mga dialogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa mundo ng boxing, sasabak na sa national team training ang Pinoy boxer at Olympian na si Yumir Marshall para sa 2024 Paris Olympics pagkatapos na kanyang pro fight kontra sa Thailand boxer na gaganapin sa bansa sa Sabado. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Sasama na ang Pinoy boxer and Olympian medalist na si Yumir Marshall sa training ng national team para sa 2024 Paris Olympics. Ito ang kumpirmasyon ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP. Epektibo na ang training sa oras na matapos ang homecoming match ni Marshall kontra sa Thailand boxer na si Todd Saksinam na gaganapin sa Sabado sa Ninoy Aquino Stadium. Matatandaang si Marshall ang unang Pinoy boxer na naging qualified para sumabak sa Paris Games. Kasunod ng podium finish nito sa 19th Hangzhou Asian Games na ginanap noong nakaraang taon. Ayon kay ABAP Secretary General Marcos Manalo, bagamat Enero pa lang dapat ay kasama na si Marshall sa training, kailangan pa rin itong magamparan ang kanyang tungkulin bilang isang professional boxer. Biyaheng United States at Thailand sa susunod na buwan ng national team, kasama ang Olympic-bound hitters na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Maging sina Carlo Paalam at Rogen Ladon, na bagamat bigong ma-qualify sa Olympics, may pag-asa pa rin sa Olympic qualifying tournament sa Thailand sa May. Sa aking pagbabalik, isang thrilling 5-set showdown ang natunghayan sa PVL All-Filipino Conference matapos talunin ng PLDT high-speed hitters ang Choco Mucho Flying Titans. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Senator De La Rosa nagsorry kay Senator Tulfo matapos ang insidente ng walkout sa Senate hearing. Pangulong Bongbong Marcos pinuri ang PNP dahil sa bumabang crime rates sa unang 2 buwan ng 2024. PLDT tinalo ang Choco Mucho sa isang 5-set showdown. At Claudine Barreto, sinagot ang hirit ng netizen na marami na siyang pinasalamat, Dok. Mukha ng aktres, never pa raw sumailalim sa cosmetic surgery. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Humingi ng paumanhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Senator Raffy Tulfo matapos nitong mag-walk out sa pagdinig sa Senado. Ayon sa senador, naiinsulto siya sa naging pagdinig sa kaso ng isang mag-ama sa Bulacan na umano'y inaresto ng walang arrest warrant noong nakalipas na taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Nicole Lopez. Personal na nagsorry si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Senator Raffy Tulfo matapos nitong mag-walk out sa pagdinig kahapon. Tila napundi si Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni De La Rosa dahil sa pagtuturuan ng mga pulis. Tinatalakay dito ang kaso ng mag-ama sa Bulacan na inaresto na lang ng walang arrest warrant noong August 2023. Una rito, sinabi ni De La Rosa na nainsulto siya sa ginawa ni Tulfo pero kalaunay humingi rin ng tawad sa kapwa senador. Ako nagsorry sa kanya kung dahil sa kung ano mang kadahilanan kung bakit siya nag-walkout. Sabi ko, sorry kung hindi mo nagustuhan yung papatakbo ko sa hearing at sana huwag ka magtampo naman kagad at pwede naman tayo mag-usap. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Wow, ikaw pa ang lumapit at nag-apologize, nag-sorry sa kanya. Wala namang mawala sa akin kung magpakumbaba ako. Opo, Sa kabila nito, inihayag ni De La Rosa sa damdaming bayan na ginagalang niya pa rin naman ang opinyon ni Tulfo sa kabila ng pag-walk out nito. Ayon sa senador, wala naman daw siyang ibang layunin kundi maging patas sa kanyang ginagawang investigasyon. Well, kung yan ang kanyang pananaw, respetuhin ko pa rin yung kanyang pananaw. Basta records will bear me out. Sa history ng Philippine Senate siguro, ako na ang pinakamaraming cite in contempt at pinakulong ng mga pulis. Wala
walang ibang nakagawa noon. Kung ilang pulis na naipakulong ko dahil nakita ko talagang dapat ikulong dahil mga sinungaling, mga siraulo, mga abusado na pulis, talagang pinakontempt ko at kinulong sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Kailangang sumunod sa rules. Ito ang naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng arrest warrant na inilabas ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator de la Rosa na naniniwala siyang hindi dapat ma-issuehan ng warrant si Kibuloy, pero binigyang diin ng senador na kahit hindi siya sang-ayon sa pagpapaaresto kay Kibuloy ay dapat sundin ang mga panuntunan. Matatanda ang kinontra ni Senator Robin Hood Padilla at ng 3 miyembro ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality ang pag-aresto kay Kibuloy, ngunit bigong pigilan dahil sa kakulangan ng pirma sa written objection. Hinimok ng China ang Amerika na huwag mag-udyok ng gulo sa pinagagawang West Philippine Sea. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa ulat ni Karen Oyong. Inuudyokan ng China ang Amerika na huwag magsimula ng gulo sa South China Sea o mangialam sa naturang issue. Itong naging reaksyon ng Embahada ng China sa Pilipinas matapos ang pagbisita sa Manila ni US State Department Secretary Anthony Blinken kahapon. Ayon sa Embahada, hindi sila ang responsable sa mainit na tensyon sa South China Sea at ginagawa lang nila ang mga kinakailangang hakbang upang protektahan ang kanilang soberanya at maritime rights and interests. Tinawag naman ng China na pananakot o thinly veiled threat ang pag-invoke sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at sinabing ang Amerika ang siyang banta sa kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Pinaalalahanan ng China na hindi kasama sa isyu ng agawan ng teritoryo sa South China Sea ang Amerika at wala umano itong karapatan na mangialam sa mga maritime issues sa pagitan ng China at Pilipinas. Nauna rito, nagmungkahi ng buong suporta ang Amerika sa tinatawag nitong ironclad commitment sa bansa sa pagbisita ni Anthony Blinken kahapon. Kasabay ito ng pag-anunsyo ng Amerika sa Trilateral Leaders Summit ng Amerika, Japan at Pilipinas na nakatakdang ganapin sa April 11 sa Washington, D.C. Sa isang joint press conference kasama si DFA Secretary Enrique Manalo kahapon, sinabi ni Blinken na walang sinuman o anumang bansa ang target ng naturang Trilateral Summit. Ayon kay Blinken, ang focus umano ng summit kung saan inaasahang magpupulong sina US President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida at Pangulo ng Pilipinas Ferdinand Marcos Jr. ay upang magtulungan sa mga isyu na may common interest ang tatlong bansa tulad ng pagpapalago ng ekonomiya, teknolohiya, climate cooperation at kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region at sa buong mundo. Ako si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi pa rin pabor sa promotion ng kanyang mister, ang misis ng Army official na hindi nakalusot sa Commission on Appointments. Anya, marami pang issue ang asawa nito na hindi pa napapag-usapan sa naging pagdinig kahapon. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Hindi sapat ang commitment ni Colonel Ranulfo Sevilla na ibigay ang kalahati ng kanyang sahod bilang sustento sa kanyang asawa at anak para matuloy ang promotion sa kanya. Ito ang muling iginiit ng misis ni Sevilla na si Tessa Luz Reyes Sevilla sa panayam sa kanya ng DZRH. Ayon kay Mrs. Reyes Sevilla, marami pang issue ang asawa nito na hindi pa napag-usapan sa naging pagdinig ng Commission on Appointment kahapon. Providing the necessary support as he has promised under oath kahapon does not make him deserving of a promotion overnight. Kasi there are other issues po, no? Meron po tayong iba pang hindi na pag-usapan na nabanggit din ni Senator Risa ay isa lamang sa mga nasa opposition ko na kanyang dapat to pa rin. Nandun po yung bigger issue ng character at values ng isang officer and gentleman. Tinutukoy dito ang umano'y kaso ng pang-aabuso ni Colonel Sevilla at pakikiapid nito kung saan sa kampo pa mismo pinatitira ang kanyang kinakasama. Plano rin ni Mrs. Reyes Sevilla na magsampa ng hiwalay na kaso tungkol sa naranasan nilang physical at psychological abuse. Yung emotional, psychological, and physical abuses na naranasan namin sa kanya na
someday ay maisasampa rin siguro namin pagka nabigyan ng pagkakataon, no, sa korte. Yun yung mga bagay na hindi pa napag-usapan sa commission on appointment. Siguro, kapag siya ay pinatawag na uli, no, kung natupad na yung sustento na portion, siguro gusto ko rin tanungin na kasunod ay paano naman yung ibang mga bagay na hindi pa niya, na ginawa niya, no? Na ginawa niya na hindi na niya mababawi. Kasi nangyari na eh. Kahapon ay binaypas na ng CA ang promotion bilang Brigadier General ng Sandatahang Lakas kay Sevilla, kaya mananatili ito sa kanyang posisyon na Colonel. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinakikilos na Senator Risa Hontiveros ang AFP Selection Board at Board of Generals para tugunan ang mga reklamo laban sa mga opisyal na nagpapabaya sa kanilang pamilya. Ito'y matapos ng pumutok ang isyu kung saan isang misis ang humarang sa promosyon ng kanyang sariling mister bilang Brigadier General na sana dahil sa umano'y pananakit at pagpapabaya sa kanilang mga anak. Ang buong detalye alamin sa report ni Raymond Agpas. Pinakikilos ni Senador Risa Hontiveros ang AFP Selection Boards at Board of Generals sa reklamo ng ilang mga misis na pinababayaan ng kanilang mga mister na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y kasunod ng kontrobersiyang nilikha ng kaso ni Colonel Ranulfo Sevilla na hindi na-confirm sa commission appointment ang kanyang promotion bilang Brigadier General dahil hinarang ng kanyang misis na si Tessa Sevilla. Ayon kay Hontiveros, sanay kapag may nagreklamong misis laban sa kanyang mister na opisyal ay tinutugunan agad at hindi binabaliwala. Dahil batay sa reklamo ni Mrs. Sevilla, napakarami na niyang nilapitan ng mga opisina at mga opisyal ng AFP, ngunit walang nangyari sa kanyang reklamo. Kaya't ito'y naghanap ng paraan upang makarating sa commission appointments ang kanyang kaso laban kay Colonel Sevilla. Giit ni Hontiveros, hindi dapat namamalimos sa sustento ang isang ginang para sa kanyang mga anak dahil responsibilidad ito ng mga ama na matataas na opisyal pa man din ng AFP. Kabilang sa mga reklamo ni Mrs. Sevilla ang nangyaring pananakit sa kanya at ang hindi pagbibigay ng sustento ni Colonel Sevilla sa kanilang dalawang anak, maliban pa sa hindi tunay nitong asawang kinakasama sa AFP Special Operations Command sa Nueva Ecija. Iginit naman ni Colonel Francel Margaret Taborlupa, ang spokesperson ng AFP, na hindi nila binabaliwalang mga reklamo laban sa kanilang mga opisyal dahil agad nilang isinasailalim sa validation ng mga complaints ng mga misis laban sa kanilang mga mister. Giit ni Colonel Taborlupa, gumagana ang kanilang grievance system sa Armed Forces of the Philippines. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Agpas. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling lumakas ang bugso ng hanging amihan sa Northern at Central Luzon ngayong araw. Magdadala ito ng makulimlim na panahon sa Cagayan Valley, Kalinga, Apayao, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon. Lalo pagsapit ng hapon, nasasabayan din ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Habang dito sa Metro Manila, asahan din ng maulap na panahon na may tsansa rin ng isolated rain showers. Samantala, easterlies naman na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan si Eastern Visayas, Sorsogon at Masbate. Mag-ingat pa rin po sa posibilidad ng flash floods at landslides. Sa Mindanao, mainit na panahon naman ang aasahan sa Zamboanga at Cotabato na pwedeng pumalo sa 38 to 40 degrees Celsius ang heat index. Kaya iwasan pa rin po ang paglabas ng bahay lalo na sa tanghali. Para sa ating 3-day weather forecast, balik tayo dito sa Metro Manila. Habaan na po ang pasensya at ihanda na rin po ang mga pamaypay at good morning towel dahil inaasahan na ang pagtatapos ng amihan season. Habang maglalaro naman ang temperatura mula 23 to 32 degrees Celsius. Ang paglubog naman ng araw ay mamayang 6:07 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa balitang showbiz, pinabulaanan ng aktres na si Claudine Barreto ang hirit ng netizen na nakailang salamat doc na siya para mapanatili ang ganda. Sagot nito, kailanman ay hindi niya pa ipinaretoke ang muka. Iba pang detalye sa showbiz report na ito. Never pa sumailalim sa cosmetic surgery ang mukha ni Claudine Barreto.
Ang info nang galing mismo sa aktres ng kanyang sagutin ang hirit ng isang netizen na gumaganda na raw ulit si Claudine matapos ang ilang salamat Doc o yun bang pagpaparitoke. Pag-amin ng aktres sa kanyang body, yes ang sagot. Pero kung mukha ang pag-uusapan, proud daw nitong masasabi na sa edad na 44, never pa siyang nagpa-botox o surgery. Tanging skin tightening treatments lang anya tulad ng Thermage at Ultera ang kanyang naranasan. Pagtatanggol naman ng ilang fans, mula pa naman daw noon ay maganda na talaga ang aktres. Ang palitan ng komento ay nanggaling sa recent post ni Claudine nang dumalo siya sa surprise party para sa direktor at star maker na si Johnny Manahan o mas kilala sa tawag na Mr. M, kung saan ikinatuwa rin ng netizens ang sweet moments nila ng kanyang pamangkin na si Julia Barreto. Magunita na noong nakarang taon, ibinahagi na aktres na maayos na ang kanyang relasyon sa mga kapatid. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito naman ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Oplan biyaheng ayos ng DOTR, handa na para sa Semana Santa. 113 insidente ng forest fires na itala sa Cordillera sa halos o sa unang 3 buwan ng 2024. PLDT, tinalo naman ang Choco Mucho sa isang 5-set showdown. At sa experts' opinion, pagpalakpak, maraming benepisyo sa ating kalusugan ayon sa pag-aaral. Lahat ng yan sa pagbabalik na MBC TV Network News. Kasado na sa Semana Santa ang Oplan Biyaheng Ayos ng Department of Transportation. Kasabay ng kanilang mga paghahanda, nakataas na rin sa heightened alert status ang mga ahensyang nasa ilalim nito. Ang mga detalye alamin sa report ni Val Gonzalez. Ngayon pa lamang ay all systems go na ang Department of Transportation at iba pang mga attached agencies nito para umalalay sa mga kababayan nating magsisiuwi sa iba't ibang mga probinsya ngayong Holy Week. Ayon sa DOTR, nais na tiyakin ng ahensya ang kaligtasan ng mga pasahero mula sa land transport, air at maging sa mga sasakay ng barko. At bilang bahagi ng paghahanda, ay itinaas na ng DOTR sa heightened alert status ang lahat ng mga ahensyang nasa ilalim nito. Ang Oplan Biyaheng Ayos ay magsisimula sa Sabado, Marso 23 at magtatapos sa katapusan ng buwan. At dahil sa inaasahang dadagsain ng mga pasahero ang mga terminal, pantalan, paliparan at istasyon ng mga tren, kaya't asahan na ang mga ilalatag dito ng mga assistance desk. Una na ring nagpahayag ng kahandaan ang puwersa ng Philippine National Police para sa Oplan Sumbak o Oplan Summer Vacation, kasabay din ng pagtataas ng heightened alert status. Dahil dito'y naglabas ng paalala ang DOTR sa publiko na maging maingat at planuhin ng mas maaga ang mga biyahe para maiwasan ang abala sa buong panahon ng mahal na araw at mahabang bakasyon. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Isinusulong ng alisin sa National Commission on Muslim Filipinos ang pamamahala sa Hajj Pilgrimage. Maliban kasi sa may nakabinbin ng panukala para sa pagsasapribado ng operasyon ng Hajj, inirereklamo rin ng isang mambabata sa halos taon-taong investigasyong kinasasangkutan nito. Nagbabalita si Milky Rigunan. Dahil sa problemang kinaharap ng mga Pilipinong Muslim sa mga nagdaang taon, ipinapanukalang alisin na ang pamahala ng Hajj Pilgrimage sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Ito ang panawagan ni Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimaporo at ilipat sa pribado ang pamahala nito. Ayon kay Dimaporo, may nakabingbing panukala sa Kamara sina Basilan Representative Mujib Hataman at Lanao del Norte Representative Siti Amina Dimaporo para sa pagsasapribado ng Hajj operation.
Reklamo ni Dimaporo, kada taon na lang may investigasyon sa NCMF dahil sa mga reklamo sa Hajj operations na manay kalahok na kapatid nating Muslim. Paliwanag ni Dimaporo, ang Hajj ay isa lamang sa 5 pilar ng Islam na napakahalaga sa mga Muslim. Ito ay 5 araw na ritual at pilgrimage sa banal na Mecca sa Kingdom of Saudi Arabia. Katwiran ni Dimaporo, sa mga Kristiyano kapag gustong sumali sa religious pilgrimage gaya sa Israel, hindi naman nagpupunta sa isang ahensya ng gobyerno. Napapanuhin din ang panawagan ni Dimaporo kaugnay ng paggunita ng Ramadan na mga Muslim. Matatandaan, maraming Pilipinong Muslim ang napaulat na stranded sa Metro Manila at Saudi Arabia noong 2022 at 2023 kaugnay ng Hajj pilgrimage at isinisisi ito sa NCMF. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine National Police dahil sa mas mababang bilang ng krimen na naitala sa unang 2 buwan ng taon. Gayunpaman, nagpapaalala rin ang Pangulo na hindi ito dahilan para magpakampante ang kapulisan sa pagsugpo sa krimen. Narito ang aking ulat. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pambansang pulisya dahil sa pagbaba ng bilang ng krimen para sa unang 2 buwan ng 2024. Sa oath-taking rights para sa newly promoted officials ng Philippine National Police, kinilala ng Pangulo ang pagsisikap anya na ginawa ng kapulisan para mapanatili ang magandaan niyang trabaho ng mga ito pagdating sa pagtugon sa problema ng krimen sa bansa sa umpisa ng taon. Ayon sa Pangulo, bumaba sa nasa 198,000 ang bilang ng naitalang krimen sa unang buong taon ng kanyang administrasyon mula sa higit 207,000 noong 2022. Mas mababa rin ito anya sa higit 295,000 na naitalang krimen noong 2017. And we have sustained this continuing crusade in the first 2 months of 2024. Compared to January to February of last year, there were fewer cases of theft, of robbery, carnapping, rape, and physical injury. And we have done it without resorting to legal shortcuts or short-circuiting the process or acts that subvert the rule of law. Ayon din sa Pangulo, bumaba ng 50% ang mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao noong nakaraang taon kumpara noong 2022. Samantala, binigyan din naman ng Pangulo na sa kabila nito, hindi dapat maging kumpiyansa ang kapulisan. Hinimok ng Pangulo ang PNP na bigyang prioridad ang paglaban sa cybercrimes sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa loob lamang na halos 3 buwan, 113 insidente na agad ng forest fire na naitala sa Cordillera. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Cordillera, abot na sa 113 na italang forest fire sa Cordillera mula Enero hanggang Marso 18 ng taong kasalukuyan. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection Cordillera, pinakamaraming na italang forest fire incidents sa lalawigan ng Benguet na abot sa 58. 4 na po naman sa Mountain Province, 8 sa Baguio City at 7 sa Abra. Kabuang 3,353 ektarya na kabundukan ang tinupok ng forest fire sa rehiyon. Katuwang ang ibang ahensya nakapagsagawa ang BFP ng backburning, area o heli bucket firefighting operations at hotspot o ground suppression. Nagpatupad rin sila ng monitoring, reconnaissance at koordinasyon sa mga ahensya at lokal na pamahalaan hinggil sa pag-upula ng mga sunog. Lumitaw sa investigasyon ng BFP Cordillera na karamihan sa dahilan ng pagsiklab ng forest fire ay ang slash and burn, vegetation cleaning sa pamamagitan ng pagsunog, rubbish fire at irresponsable pagtapon ng upos ng sigarilyo. Dahil dito muling nagpaalala ang ahensya sa publiko na obserbahan ang fire safety at sundin ang mga alituntunin upang maprotektahan ang mga kagubatan at ari-arian mula sa epekto ng sunog. Ito si Romy Gonzales, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula
sa Davao de Oro. Nag-donate ang United Arab Emirates ng 55 milyong pisong halaga ng mga relief goods sa mga biktima ng landslide ng Masara sa isang turnover ceremony kasamang Department of Social Welfare and Development na ginanap sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro noong nakaraang araw. Sa nasabing aktibidad, sinamahan ni na DSWD Secretary Rix Gatchalian, Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga at 1001st Infantry Brigade Commander Brigadier General Felix Ronnie Babak, si United Arab Emirates Ambassador to the Philippines, His Excellency Mohamed Obaib Al-Katam Aizaba. Sinabi ni Secretary Gatchalian na 5,000 na boxes ng family food packs na puno ng mga mahalagang bagay at non-perishable goods ang ipapamahagi sa mga benepisyaryo sa pagkipag-ugnayan sa Davao de Oro Provincial Government at Municipality of Maco. Higit pa rito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Secretary Gatchalian sa 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army sa kanilang matatag na dedikasyon sa pagsuporta sa relief operation ng DSWD. Samantala, muling pinagtibay ni 10th ID Commander Major General Alan Hambala ang suporta at tungkulin ng 10th ID sa mga relief efforts ng ahensya at tinitiyak na mga karating ang tulong sa bawat apektadong komunidad sa Davao de Oro at iba pang bahagi ng Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Hinangaan at umani ng papuri ang isang kagawad ng barangay matapos isuplon nito ang kanyang mismong kapatid na nakita niyang bumabatak ng droga sa barangay San Vicente, Orion, Bataan. Ayon sa ulat ng Orion PayP, nakatanggap sila ng sumbong mula sa mismong kagawad ng barangay na ang kapatid umano ng kagawad na isang buwan palang kalalaya sa kaso ding droga ay gumagamit ng shabu sa loob ng bahay nito. Agad pinuntahan ang lugar at huli sa akto. Sa paggamit nito ng shabu na agad naman itong inaresto. Nakuha sa sospek ang 2 sachet ng shabu at mga drug paraphernalia. Sinabi sa DCRH News ni kagawad na di na natin bagitin ang pangalan nito. Sakit di umano ng ulo ang kanyang 45 anyos na bunsong kapatid at sa tuwing languan niya ito sa droga ay lagi itong nagwawala at may dalang patalim at nambabato pa ito ng mga bubong ng mga kapitbahay. Masakit umano sa kanya na ipahuli ito pero kinakailangan gawin para tumino. Nang una ay mga kamag-anak din ang nagpahuli dito at isang buwan palang kalalaya ay nagbalik na naman ito sa masamang bisyo. Ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Karaniwan tayong pumapalakpak kapag pinupuri natin ang isang tao o minsan naman ay kapag masaya o natutuwa tayo. Ngunit sino nga ba naman ang mag-aakala na may mga benepisyo pala tayong makukuha sa simpleng pagpalakpak? Kung ano ang mga yan, alamin natin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Pagpalakpak, maraming benepisyo sa ating kalusugan ayon sa pag-aaral. Karaniwan na sa atin ang pumalakpak sa tuwing tayo ay nagbibigay papuri o kung tayo ay masaya. Ngunit sa simpleng kilos pala na ito, marami ng benepisyo ang maaaring makuha ng ating katawan mula sa simpleng pagpalakpak. Ayon kay Dr. Sukanya Biswas, isang leading clinical psychologist, ang katawan ng tao ay kumpol ng mga ugat na siyang nagiging daluyan ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Dahil konektado ang ating mga organs, maaaring makaapekto ang isang organ sa lahat kung sakaling manganib ito. Dagdag pa, ang katawan daw ng tao ay mayroong higit sa 340 na acupressure points o nerve and blood pressure endings at 30 plus dito ay matatagpuan sa ating mga kamay. Sa tuwing tayo ay pumapalakpak, na-activate nito ang acupressure points sa ating mga palad na nakatutulong na mapaganda ang kondisyon ng ating organs tulad ng kidney, lungs, lower back, digestive tracts at iba pa. Nakatutulong rin ang pagpalakpak na maiwasan natin ng iba't ibang sakit sa puso at pag-maintain ng ating blood pressure. Para naman sa mga bata o estudyante, nakatutulong daw ang pagpalakpak para mas makapag-focus ang ating utak sa pag-iisip at makapagpatalas ng memorya. May benepisyo rin ito sa pagpaparami ng ating white blood cells na responsable sa paglaban ng iba't ibang virus upang mapalakas ang ating resistensya. Alam nyo bang isa ring maituturing na therapy ang pagpalakpak bilang parte ng ehersisyo dahil nakatutulong din daw ito sa ating mental health na maibsan ang ating anxiety at depression. Kaya naman sa simpleng pagpalakpak na kung minsan ay atin pang kinatatamaran, tandaan na marami pala itong benepisyo sa ating katawan o maging sa ating kalusugan.
Sa mundo ng volleyball, it's a back-to-back defeat para sa Team Rebisco matapos ang historic na pagkapanalo ng Cherry Tigo crossover sa Creamline Coast Smashers. Isang thrilling 5-set showdown naman ang natunghayan sa PVL All-Filipino Conference scene matapos ding talunin ng PLDT high-speed hitters ang formerly undefeated at Creamline sister team na Choco Mucho Flying Titans. Ang naging takbo ng laro sa report na ito. Tinalo ng PLDT high-speed hitters ang last season runner-ups na Choco Mucho Flying Titans sa isang thrilling 5-set showdown sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Sa first set, nakapagtala ang MVP Group Volleyball Squad ng 25-20, 25-12 sa second, ngunit tumanggi ang Choco Mucho na agad tapusin ang laban, coming to third with 23-25. 11-23 sa fourth at pagdating sa last kanto, dito na sinelyohan ng high-speed hitters ang kanilang panalo with 15-13. Kinailangang masurvive ng PLDT ang 25-point eruption ng reigning MVP na si Cici Rondina na nakapagtala rin ng 17 excellent receptions and 9 excellent digs. Pinangunahan ni Savvy Davidson ang koponan putting up 21 markers, habang nakuha naman ni Kim Fajardo ang best player of the game after tallying 22 excellent sets and 12 excellent digs. Sa fifth set, back and forth ang naging scoring sa dalawang team with PLDT first reaching the 12-10 lead. Ngunit dahil sa off-the-block ni Kat Tolentino, umabot sa 12-all ang score. At kahit umabot sa 5-set, masaya ang kupunan na natalo nito ang Choco Mucho dahil malaking bagay umanong makakuha ng panalo mula sa top teams. Sa ngayon, pareho nang may 4-1 ang Choco Mucho at high-speed hitters. At yan ang mga latest sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam Edniel. Salamat, Matchpoint Mili. Yan ho, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Edniel Parrusa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.